Tonight, bigyan niyo po ako ng 1 hour to preach the gospel ng ating Panginoon. And I see we have any nationality? No? Kapatid. Baka may pagkakamali ka bago ka dumating dito. Tingnan mo, hindi yan makatingin. Ulitin natin. Ulitin natin yan. Sige po. Tapikin mo yung katabi mo at sabihin mo, kapatid, baka may pagkakamali ka bago ka pumunta dito. Amen? Sa una pa lang, sino ang natamaan? Sigaw ng haleluya. Ang dami. So, ibig sabihin, puro tayo may mali bago tayo pumasok dito. Amen? Alam niyo mga kapatid, aminado po din ako na nagsasabi din po kayo ng totoo na mayroon po talaga tayong malaking pagkakamali. Amen? Bakit po? Ano po ba ang pagkakamali, Pastor? Na bakit mo sinabi na mayroon kaming pagkakamali? Alam mo mga kapatid, ang malaking pagkakamali sa bawat isa, the biggest mistake na nagawa natin, na yung pumunta ka dito na hindi mo niyaya yung katabi mong bahay. Sino niyaya dito? Yan, exempted kayo. Alam mo mga kapatid, kanina, nakita ko na grabe pala. Napakalaking pagkakamali natin na pumunta tayo sa church, hindi man tayo nakapag-invite, lalo na sa kasama natin sa bahay. Malaking mistake po yun. Amen? Alam mo mga kapatid, kung titingnan natin outside world, o ibig sabihin sa labas ng church nito, marami pong mga tao na nangangailangan kay God. Come on, sabihin mo sa katabi mo, kapatid. Maraming mga tao na nangangailangan kay God. At alam mo ba ang problema? Bigyan ko po kayo ng problema. Ang pinaka-problema is yung nagsimba ka, nag-invite ka, pero hindi sila sumunod. Yan ang problema. Amen? At alam niyo mga kapatid, ang pag-usapan natin ngayon is related sa mga ino-open ko muna at the first. May dapat ka bang ipag-pray sa buhay mo? Come on, tanungin mo yung katabi mo, may dapat ka bang ipag-pray sa buhay mo? So habang nakaupo ka ngayon, habang nakinig ka sa revelation ng ating Panginoon, ilagay mo sa isipan mo lahat ng pinagpipray mo ngayon. Alam ko po na may pinagpipray po tayo. Even kami po ni Pastora. Alam niyo po ang pinagpipray po namin ni Pastora na makaalis tayo sa place na ito. Amen? Hindi tayo aalis because of init. Aalis tayo because na-break na ang wall sa dami na natin. Amen? That is my prayer. At alam mo mga kapatid, I am not satisfied. Last week lang po, nagsabi po ako sa buong church na lahat po tayo lalabas. Mag-reach out po tayo ng mga kaluluwa. At alam mo mga kapatid, lahat po kayo ng mga newcomers, hindi ko alam kung saan kayo nakita ng mga taga-LRC, kung saan kayo na-invite. Hindi ko po alam yon. But isa lang po ang alam ko, ang Diyos may plano sa inyo. Hindi po ito isang aksidente why you are here. Amen? Alam niyo po mga kapatid, napakarami sa oras na ito na wala man lang time sa ating Panginoon. Kaya tonight, kung may prayer ka na nasa isipan mo ngayon or may pinagpipray ka na something na pwedeng mong isama dito, kasi po mga kapatid, pag church kasi ang pag-usapan, napakahirap mag-invite. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, pag church pag-usapan, napakahirap yung imbitahin. Amen? Pag Bible ang pag-usapan, no? Pag Diyos ang pag-usapan, napakahirap ng isang tao. Kaya tonight mga kapatid, it is related to our topic tonight, kung ano ang dapat nating gawin kung may pinagpipray po tayo. So, kayo pong mga newcomers namin, aming mga VIP, answered prayer po kayo namin. Kasi grabe po yung pagpipray namin kung bakit kayo nandito. You are not here because of religion. Kasi sabihin ko po sa inyo, as a pastor, I hate religion. But I love relationship. Bakit po mga kapatid? Kasi po, maraming mga tao na tumatayo sa kanilang relihiyon, pat paglabas sa simbahan, ganun pa rin ang kanilang ugali.
Sino dito nakarelate? Na grabe pa, pagpasok mo sa simbahan, nakaluhod ka pa. Di ba? Pero paglabas mo, naghanap ka ng babae, naghanap ka ng sugal, naghanap ka ng inuman, lahat ng bisyo, hinahanap mo. Kaya mga kapatid, ang gusto ko mong iparating sa inyo, walang religion na makapagligtas sa atin. Ang tunay na makapagligtas sa atin, ang iyong relasyon sa ating Panginoon. Kasi po, pag may relasyon ka sa ating Panginoon, mga kapatid, mahiya ka at matakot kang gumawa ng kasalanan sa ating Diyos. Amen? Kayo po tonight, mga kapatid, may mga friend po tayo. May mga mahal po tayo sa buhay. May mga kaibigan po tayo kasama sa trabaho na until now, dinidesire mong mawinsol. Dinidesire mo na mapadala sa ating Panginoon. Pero kahit anong imbita mo, napakatigas talaga. Sino nakatry dito na kahit anong imbita, napakatigas talaga? Alam mo mga kapatid, gusto kong iparating sa inyo na yung mga taong iyon, mga ano na po yun, mga dry bones. Alam mo yung dry bones? May dry bones ba na buhay? Sino nakapunta ng simentere? Taas ang kamay. Amen? Sino nakakita ng mga dry bones doon? Sino nakakita? Amen? May dry bones pang gumalaw? May dry bones bang huminga? May dry bones bang may ginagawa? Lahat ng dry bones, mga kapatid, hindi yan gagalaw. But tonight, ang pag-usapan natin, yung mga taong dry bones. Alam mo yung dry bones, walang emotion, walang pagmamahal, walang desire, wala lahat. Kaya yun ang pag-usapan natin. At hindi ko rin alam, baka meron dito sa church na ito na until now, dry bones ka pa rin. Sabihin mo sa katabi mo, kapatid, hindi ako yan. Amen? Kaya tonight, mga kapatid, our topic for tonight, dalhin ko po kayo sa topic na ito. Yan po, pag-usapan po natin yan. Pakibasa lahat. Sige po, 1, 2, 3, go. Alam niyo po ba? So gusto ko pong lahat ng mga usher, please, ayaw ko pong makita kayo na naglakad-lakad pa. So, we need to focus sa salita nating Panginoon. So, ang mensahe ng Panginoon, bringing hope to the dry bones. Isipin mo, dry bones na, patay na, pero bigyan ng pag-asa. Grabe po yun mga kapatid. Paano bigyan ng pag-asa ang isang patay? Paano bigyang pag-asa isang buto na? Dry bones na. Paano natin bigyan ng pag-asa? So, alam niyo po mga kapatid, marami po tayong mga kaibigan, marami po tayong mga friend, marami tayong mahal sa buhay na kahit anong klaseng pang-imbita mo, wala talagang kagana-gana. Lalo na pag Diyos ang pag-usapan. Kaya po, ang dami po. Dito sa Alin, napakarami po. Alam niyo po ba kung bakit nandito ka? Kasi po, pinadala ka ng Diyos dito kasi gusto ng Panginoon ma-revive yung spiritual natin, ma-revive yung pagmamahal natin, ma-revive yung desire natin para sa ating Diyos na one day, habang nakaupo ka, nakinig ng salita ng ating Panginoon, ma-receive mo ang revelation ng ating Panginoon, magkaroon ka ng fire of the Holy Spirit, magkaroon ka ng desire to share the gospel ng ating Panginoon. That's why you are here. Kasi gagamitin ka ng ating Diyos to those people na nagdadry na in the name of Jesus. Sabihin mo sa katabi mo, kapatid, happy kami nandito ka. Kasi po, marami kang mahal sa buhay na until now, wala man lang time mag-serve sa ating Panginoon. O maaari, meron dito, first time ka sa lahat ng buhay mo, first time kang nakapasok sa simbahan, or siguro, meron dito na 3 times a year lang nagsisimba. Sino dito, 3 times a year nagsisimba? Birthday, Holy Week, at saka December. Puro okasyon ka nagsisimba, pero sa lahat ng buhay, na meron ka, hindi man lang natin mabigyan ng time ang ating Panginoon. Kaya dito po mga kapatid, baguhan po ito ng buhay. This is the time na i-revive mo ang iyong espiritu. Gamitin mo ang iyong buhay habang malakas pa tayo. Kaya ako po, habang tumatayo ako dito sa harapan, grabe, sabi ko, Lord, I cannot stand with my own. Hindi ko makayang tumayo sa ganito na crowd because
Sabi nga kanina sa nag-testimony, weakness niya to, ang kagayang nito. Even me, weakness ko din po to. Kasi po, unang-una, Bisaya ako, napakatigas ng Tagalog ko, pwede ako i-condemn. Hindi ako marunong mag-English, ang Tagalog ko bali-baliktad pa. Sabi ko, Lord, bakit ganito pa ang church na binigay mo sa akin? Ang prayer ko naman dati is Bisaya church lang. Sabi ko, Lord, gamitin mo ako. Pero Lord, gusto ko pag magpastor ako, puro Bisaya ang aking mga membro. Alam niyo po, ang una kong nasirang Tagalog. Sabi ko, naku. Kaya nag-aral ako ng Tagalog in 6 months. Grabe, yung natuto ako mag-Tagalog, doon ako nag-start mag-share ng gospel ng ating Panginoon. At hanggang ito na ngayon. Alam niyo po mga kapatid, nakita ko po na may halaga pala ang buhay na ito. May purpose pala ang buhay na ito. Hindi lang pala to decoration. Hindi pala to na nabuhay ka lang, magtrabaho, pagkatapos mag-aral, pagkatapos mag-asawa, pagkatapos mag-anak, tapos paaralin ang mga anak, pagkatapos mamatay ako. Hindi lang pala ganyan ang buhay. Napakasarap ang buhay na while you are still alive, makita at malakaran mo man lang ang purpose mo. Kaya nga desire ko, Lord, dito sa All-In, Lord, gamitin mo ako to fulfill para po ma-shaken ang All-In, ma-revive ang mga Pilipino dito sa UAA. Gamitin mo ako, Panginoon, to share your words to them. Not by religion, not by denomination, but Lord, by your words alone, ang tunay na pagmamahal ng Panginoon sa bawat isa natin. Kaya mga kapatid, before we are dry bones, di ba? Ang tagal mong niyaya, ang tagal mong inimbita, ngayon ka palang dumating. Sabihin mo sa katabi mo, kapatid, ikaw talaga yung pinag-usapan. Pero mga newcomers, sabihin ko po sa inyo, hindi ko alam kung darating kayo. Wala akong kaalam-alam kung nandito kayo. Hindi pa kayo pumunta dito, ang message prepare na. But sabi ng Panginoon, alam ng Diyos ang bawat buhay natin. Alam ng Diyos na meron dito sa place na ito na ang Diyos ang kailangan mo. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, kapatid, Diyos ang kailangan mo dito. Pagbabago sa buhay natin, kailangan dito. Amen. So titignan natin dito mga kapatid. Isipin mo, dry bones, patay na buto, walang buhay, pero bigyan ng pag-asa. Posible ba yan, Pastor? Napaka-posible po yun, mga kapatid. Pero with God, all things are possible. Amen? So, I am blessed sa mga First Chronicle. Kasi po, pagkatapos ng kanilang EGR, grabe, na-open sila. Na-revive sila with the power of the Holy Spirit. Nagkaroon sila ng focus, magandang pananaw, at nagkaroon sila ng freedom to share the Word of God. Kaya mga kapatid, ulitin ko po, sa aming mga newcomers, hindi kita pinapatamaan. Sige po, tapikin mo, hindi kita pinatamaan. Sadyang ikaw lang yan. Amen? So yan po ang topic natin, bringing hope to the dry bones. Grabe, Pastor, napaka-imposible yan. Na bigyan ng buhay ang mga buto na. Kaya mga kapatid, sa gabing ito mga kapatid, hindi ko rin alam at I didn't know even na kakilala kita, matagal ka na dito, hindi ko po alam ang bawat buhay natin. Baka may dry bones pa dito. Come on, tingnan mo daw ang katabi mo, dry bones ka pa ba? Kasi kung dry bones ka pa, humanda ka. Amen? So, mga kapatid, dito po mga kapatid, meron po tayong mga friend, mahal sa buhay, na kahit anong hila natin, hindi talaga, ang tigas talaga. Mas gusto pa nilang manatili sa comfort zone. Ayaw ko nang magsimba doon sa GRs kasi ang init-init. Ayaw ko nang babalik doon. Pero mga kapatid, sabihin ko po sa inyo, nasa inyo po ang desisyon. Amen? Kaya dito mga kapatid, pag-usapan po natin. Now, sabi ni Ezekiel 37:1 verse 3, sabi nito, the hand of the Lord was on me, and He brought me out by the Spirit of the Lord, and set me in the middle of the valley. It was full of bones. Yan po. Ito po, full of bones. He led me back
and forth among them. And I saw a great many bones on the floor of the valley. Bones that were very dry. Ano daw? Pakiulit. 1, 2, 3, go. Bones that were very dry. Sino po? Si Ezekiel. Anong sabi ito? He asked me. Sino nagsabi? Ang Panginoon. Son of man, can these bones live? Itong mga buto na ito, mabubuhay ba ito? Anong sagot po ni Ezekiel? Sabi niya, I said, Sovereign Lord, you alone knows. Hindi sinabi ni Ezekiel na hindi, but sabi niya, Sovereign Lord, you alone knows. Amen? So next po, sabi nito mga kapatid, tingnan natin dito, yan po ang mga bones, dry bones talaga yan. Sabi nito, then he said to me, sino nagsabi? The Lord God said to Ezekiel, prophesy to these bones and say to them, dry bones. Ano daw? Pakiulit, 1, 2, 3, go. Dry bones. Sabi nito, hear the word of the Lord. This is what Sovereign Lord says to these bones. I will make breath enter you, and you will come to life. I will attach tendons to you and make flesh upon you and cover with the skin. I will put breath in you, and you will come to life. Then you will know that I am the Lord. Grabe, napaka-posible po yung pinagawa ni Ezekiel, mga kapatid. Isipin mo, dry bones. Napakahirap po yun. So dagdagan pa natin, tingnan natin ito mga kapatid. Imagine, no? Imagine, the scene. Thousands of bones are spread out across the valley. 1,000 po. Here is skull. There is a tight bone. Over there is a pile of finger bones. The bones are in bad shape. They are scattered, disordered, and dry. So, ibig sabihin mga kapatid, ang bone na ito, nag-scattered. Meron doon sa east, meron sa west, meron sa UAE, meron sa Pilipinas, and all these bones are scattered. So, it is very difficult to prophesy these bones na ang bones ng isang tao nag-scattered. It is very difficult na mabuo ulit because that is scattered. Pero tingnan natin dito mga kapatid, yung ginawa ng Diyos kay Ezekiel. This dry bones represents our world today. Makinig po kayo dito ha. These dry bones represent our world today. Kung titingnan natin ang paligid mga kapatid, masasabi natin that our world is not normal. Come on, pakasabi sa katabi mo, our world is not normal. Amen? Diba? Bakit po nasasabi ko that our world is not normal? Because look at the government. No? Ang mga gobyerno, tingnan natin ang mga gobyerno. Bago ka makaupo dyan sa position mo, kailangan mo nang may mamatay. Wala na pong tinatawag na righteous na pag-elect ng isang tao. Kailangan mo nang may mamatay bago tatayo at upo sa posisyon na pinag-aagawan. Example for the politics. Until now, kahit sa Pilipinas, grabe ang mga balita-balita. So like for example mga kapatid, sa mga nangyayari ngayon sa atin, di ba? Parang mas gusto na nga tayong manatili na lang dito kaysa uwi pa ng Pilipinas. Alam niyo po, sabi ko sa aking papa, yung pagpunta niya dito, sabi ko na pa, mas gusto akong manirahan dito sa UAE kaysa Pilipinas. Kasi po sa Pilipinas, kahit ang sing-sing mo is silver, putol ang kamay mo yan. Totoo po yun, kahit ang kwintas mo ay silver lang, putol ang liig mo dyan, pag di mo ibigay. Pero dito mga kapatid, kahit pa yung liig mo puno ng gold, ilang kilo na gold, yung kamay mo puno ng sing-sing, gold, lahat, pati pa yung paa mo may gold dyan, walang sino man na lalapit sa iyo at nanakawin yan. Nakita ko yung safety dito. Whereas sa atin po, hindi ko naman sinisira yung sa atin, pero parang hirap umuwi. So nakikita ko po mga kapatid, there is something wrong in our world today. There is something wrong.
Maaaring our family, our loved ones, they are in danger because of what happening in our place. And not only in our place, around the world. Kahit po pag-usapan ang political, mga kapatid, grabe po. And even the news. Kahit saan kayo mag-scroll up, down kayo sa ating mga Facebook, grabe, nandun yung mga hindi magagandang mga pangyayari. Nakikita natin, we see broken homes. Di ba? May mga nasusunog na bahay, nasisira ng mga bahay because of earthquake, may mga bahay na nasisira ang pamilya, divorce, nauso sa atin ang divorce. Grabe po, kung titignan natin mga kapatid, ang mundo natin napakasama na po. Violence, patayan dito, patayan doon, at napakalawak ang tinatawag na poverty sa atin. No? And human trafficking. People are scattered. Tingnan natin ito. People are scattered, disorganized, and fighting with one another. So ito po yung binabanggit dito mga kapatid. These are the place and these are the people that they are, dry bones. Bakit po nasabi kong dry bones? Because if this government knows about our God, may pagmamahal sa ating Panginoon, ang pagkakaroon ng eleksyon is righteous. Amen? Walang mga news na makikita nating patayan because our leaders and our government is righteous. Walang masisira na mga bahay, walang magdi-divorce na pamilya kung itong mga pamilyado na ito is may Diyos sa kanilang pamamahay. Kaya po, napakarami po na dapat nating i-desire na magpagamit tayo sa Panginoon na hindi ito mangyayari sa ating mga pamilya. Maraming mga taong under violence, patayan dito. Wala namang dapat patayan kung ang bawat tao may Diyos lang. Walang mga tinatawag na poverty. Walang mga human trafficking. Kung ang bawat tao may tamang pananampalataya, may takot, may pagbabago sa ating Panginoon. Kaya po mga kapatid, ang dry bones na pinag-usapan natin is not literal, but this is spiritual. Maraming mga tao na until now dry sa kanilang pag-serve sa ating Panginoon. Maraming mga tao na walang gana magsimba, walang gana mag-serve, walang gana magpagamit sa ating Panginoon. Ang dami po ngayon. Kaya mga kapatid, alam ko po, hindi po ito isang aksidente why you are here. Kasi dito po mga kapatid, i-revive ng Diyos ang bawat espiritu natin with the power of the Holy Spirit ng ating Panginoon na magkaroon tayo ng tamang understanding. Pagmamahal sa mga tao na they are under bondage and bind by the power of darkness. Kaya nandito ka mga kapatid, no? Kaya mga kapatid, kung itong mga taong ito, may pagmamahal lang sa ating Diyos, walang patayan, walang ganyang mga mangyayari. And even sa inyong accommodation, siguro, meron dito magkakasama kayo sa accommodation pero hindi kayo nag-iimikan. Meron siguro dito na nagkakasama kayo sa inyong trabaho pero hindi kayo nag-iimikan. Sino ang mag-reach out sa inyo kung ganyan tayo lahat? That's why you are here. Kasi po, ikaw yung lalapit sa kanila at maghingi ng patawad at kahit hindi ikaw ang nagkasala, ang importante, ang nagpapatawad. Amen? Kasi po mga kapatid, pag meron tayong ganyan mga kapatid, magkaroon po tayo ng unity, pagmamahal, at hindi yan hirap dalhin sa ating simbahan. Amen? Kaya mga kapatid, maraming mga dry bones, mga tao na nag-still lang sa kanilang comfort zone. Mga tao na lagi lang nagpapa-aircon. Mga tao na laging pagod. Pag-time sa ating Panginoon. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, kapatid, parang ikaw yata yun Amen? Tingnan natin ito mga kapatid. Sabi ito, people celebrate what is evil. Grabe. And condemn what is good. Maraming dito mga kapatid. Maraming tao na nagko-condemn, nag-celebrate what is evil. Sino dito ang nag-celebrate what is evil? Yung bang in time sa day off natin, in time na wala tayong trabaho, nandun tayo sa inuman, nag-celebrate tayo kasama ang Red Horse,
Parang tahimik nyo ha. Amen? Umanda kayo, sisipain kayo mamaya sa kabayo. Alam niyo mga kapatid, ang dami po dito. Maraming mga tao na disco goers, party goers, pero pag sa church, grabe, pagod goers. Amen? Madaming rason goers. Maraming dahilan. Pag church ang pag-usapan. Kaya dito mga kapatid, they are celebrating what is evil ang condemn. What is good? Kayo na lang magsimba. Matagal na akong sa simbahan. Ako pa ang nauna sa iyo. Marami mga ganun. Alam ko na yan. Kayo na lang dyan. Marami mga ganyan. Ayaw ko dyan kasi ano yan? Religion yan. Marami mga ganyan. Baka naman pagpapasok ako dyan, born again ako dyan. Ayaw mo pa doon? Marami po kaming na-invite. Na pag na-invite namin, born again po ba kayo? Opo. Talikod. Grabe, hindi ka ba masaya na tawagin kang born again? May iba din, takot magpatawag ng born again. Ikinahiya yung pagbabago na meron ka. Born again ka po ba? Nagsisimba lang naman ako doon. Amen? Ako mga kapatid, ano ang magandang tawag? Yung tawagin kang born again or buang again? Amen? Napaulit-ulit na lang yung kalukuhan na ginawa natin. Come on, nandiyan pa ba tayo? Pakitapik sa katabi mo, kapatid. Hindi ka pinatamaan. Sadyang mahal ka lang talaga. Amen? Sabi ito, tingnan mo, yung mga katabi mo. Di ba mamaya, pagkatapos ang simba, saan yan punta? Meron niyang celebrating what is evil. Maaring niyaya niya ng birthdayhan. Pre, mamaya pagtapos ang simba mo, bakit saan? May inuman doon sa iyo. Oo, simba muna ako para mabawas-bawasan. Sino naka-encounter ng ganon? Amen? Pagkatapos, paglasing niya, nagkasala na naman, ay, babalik na naman ako sa church para maikumpisal na naman ako. That is the true worship na dapat mong i-offer sa ating Panginoon? Tama ba ang ganong pananampalataya? That you are accepted, that you are a Christian. Amen? Kagaya sa atin mga kapatid, pagpasok mo, like you are foreigner in the Philippines. When the foreigner landed on the Philippines, may mga karatula doon na nakarating, welcome to the Christian country. Grabe, proud pa yung mga Pilipino. Welcome to the Christian country. But nasa baba nakalagay, but beware of pickpocketer. Amen? We are proud na tawagin tayong ganyan. Ang totoong may Diyos, isa sa buhay ang Diyos. Amen? Huwag kang magpatawag na Kristiyano ka, pero hindi ka man nagsisimba. Sabihin mo sa katabi mo, magsimba ka pa kasi. Amen? No, hindi po ako magsabi ng sorry, kasi po, hindi ko po alam kung magkita pa ba tayo next Friday. Hindi ko alam. Maaring mamaya, paglabas ko, magmamaniho ako, babanggain ako, mamatay ako, mauna ako sa inyo. Ang importante, nasa Panginoon ako. Maaring ngayon, galit ang puso mo, bakit pa ako nakapasok dito, mamaya lang ito nag-invite sa akin, ako ang pinatamaan, ako ang topic dito, mamaya ka lang. Alam mo, pag lalabas ka dito na may hatred ka sa puso mo, mabangga ka o mabanggaan ka ng bait, mamatay ka, imperno ka kasi may murmuring ka, galing ka sa church. Amen? Ang totoong pananampalataya, mga kapatid, when God called us Christian, we know that Jesus is in our heart. Ibig sabihin, mga kapatid, ang una mong minahal ang Diyos. Kahit anong mga pangyayaring magaganap, ano ang mga trials, ano ang mga pagdaanan mo, Christian ka pa din. Amen? Nandiyan pa ba tayo? Kaya dito, mga kapatid, tingnan natin, dapat wala na natin to if you are a true Christian. Don't celebrate in evil. Dapat in time of your birthday, ang imbitahin mo, pastor. Di ba? Pag time sa birthday natin, huwag kayong mag-live ha, baka makita ni pastor ha. Si pastor, ano ba yun si pastor? Grabe yun si pastor eh. Laging nagmamasid yun sa Facebook. Di ba? Huwag tayong mag-live, baka makita tayo.
Pero alam mo mga kapatid, even ang pastor hindi makakita, but God sees. Nakikita tayo ni God. Dapat in your birthday mga kapatid, huwag niyong imbitahin yung mga taong sunog baga. Come on, mga sunog baga, sigaw ng amin. Dati yon, sabi mo, dati yon. Amen? Baka naman, mamarkahan ito sunog baga to, next time, hindi ko to, pero nagsimba naman. Amen? Dapat mga kapatid, ang imbitahin natin mga kapatid, yung taong may Diyos. Anumang celebration, anumang okasyon, God is the center of your celebration. Not evil. Amen? Kaya po mga kapatid, sinabi ng Panginoon, marami tayong dapat ipagpipray. Marami tayong dapat ipropisay. Marami tayong dapat na mga taong dadalhin sa harap ng ating Panginoon. Napakatigas nila dalhin pag church ang pag-usapan. Kaya po mga kapatid, ito ang gawin ninyo. Pag birthday mo, imbitahin mo lahat. Tapos imbitahin nyo din ako. Habang magbit-bit yan ng red horse, bit-bit din ako ng Bible. Naalala ko, hindi ito paninira. Naalala ko when I was in Bohol. Sa Bohol kasi, may grabe, nagpipray ako ng malapit ng mamatay. Patanda na siya, tinawag ako para magpipray. So pagpunta na ako, Lord, sobra naman tong tanda, Lord. Nagpipray ako, sabi ko, Lord, in the name of Jesus, your will be done. Uwi ako sa bahay. Tumawag sa akin, nagpipray, Pastor, bakit? Yung pinagpipray mo, ano nangyari? Patay na. So, binalikan ko ngayon. Nag-invite din sila ng yung may malaking mga cross dito. Nag-invite sila. Habang ako bit-bit ng Bible, yung malaking cross dito, bit-bit ng red horse. Red horse, dalawa. Dala talaga, dalawa. So, yun palang nagbit-bit doon, yun ang nila, preacher nila sa kanilang chapel. Nagdadala ng red horse. Ngayon, dalawa kami magsishare ng gospel, ako ang nauna. Doon sa dulo, nagtutungit. Dito, karo cross? Yung kara cross? Dito nag-inuman. Dito ako, nag-preach ako. Sabi ko, mga kapatid, grabe, wala akong takot at the time nag-share ng gospel ng Panginoon. Patay na yun yung pinagpipray ko. Yun sa akin, lang, tabla-tabla lang yun Baka may galit sa akin. Sabi ko, mga kapatid, alam niyo po ba na lahat ng makasalanan hindi makapasok sa kaharian nating Panginoon? Lahat naman nagsusugal, nag-iinom, grabe, yung sabi ko, mga nagchichismes, hindi kayo makaapak sa kaharian ng ating Panginoon. Lahat yan na gumagawa ng kasalanan, naghintay ang dagat-dagatang apoy sa mga taong gumagawa ng kasalanan. At hanggang dito lang ang aking preaching. Amen. Okay po, pwede na po kayo mag-inom, pwede na po kayo magsugal. Mga kapatid, hanggat nandun ako, walang gumalaw sa red horse. Walang nag-inom, walang nagtungit. Sabi ko, napakatahimik naman tong patayan na to. Amen? So ganyan mga kapatid, dapat maging example tayo. Dapat ikaw as a Christian, nagsisimba ka na dito. Hindi pag uwi mo sa Pilipinas, ikaw yung mangunguna sa mga bagay na hindi maganda. Dapat ikaw yung tao na nagpaprapisi sa iyong pamilya because may mga pamilya tayo na until now dry bones. Walang pagmamahal, walang desire. Ang meron lang sa kanilang puso, religion. Walang relasyon. Amen? Marami tayong mga tao na pag-pray natin, i-prophesy natin that these dry bones will come alive into the Lord in the name of Jesus. That's why you are here. Walang relihiyon dito. Manatili kang Katoliko, manatili kang 70 Adventist, manatili kang Muslim, it's up to you. Dagdagan natin yan ng relasyon sa ating Panginoon. Kaysa naman tumatayo kasi yung relihiyon, paglabas mo sa iyong pagsamba, naghanap ka ng kasalanan. Nasa ang chismes, nandun ka. Imbes, ang ganda ng pangalan mo, princess pa ang pangalan mo. Tapos, naging Mirasol Marites. Kaya mga kapatid, we need to open our mind. Sabi nito mga kapatid, no? People value reason over faith, tolerance over truth, and pleasure over purpose. The world is in bad shape. The world is in bad shape.
The world is in bad shape. Pagkasabi sa katabi mo, ang ating mundo, bad ang shape na. Ano ang gagawin natin? That's why you are here, to fix the bad shape ng ating mundo. Amen? Nandiyan pa ba tayo mga kapatid? Now, sabi nito, tingnan natin dito. Next, nak. Now, ito yung mga binabanggit natin ng mga dry bones. So, ito yung problema. And until now, maybe, isa to sa problema natin. At anong sabi nito? Sabi nito mga kapatid, Ezekiel 37, verse 7, inutosan ng Diyos si Ezekiel, at sabi ni Ezekiel mga kapatid, So I prophesied as I was commanded. And I was prophesying, there was a noise, a rattling sound, and the bones comes together, bone by bone. Grabe, habang po sinunod ni Ezekiel ang command ng ating Panginoon, nag-prophesy siya sa mga buto na nasa harapan niya. Sabi niya, bones come alive in the name of Jesus. Grabe, lahat ng mga dry bones gumalaw. Kaya mga kapatid, there is power in a prophecy. That's why ngayon mga kapatid, may mga pamilya tayo na pinagpipray, may mga pamilya tayo na lulong sa bisyo, pamilya tayo na walang simba-simba. This is our time to prophesy our family. In the name of Jesus, my family will come alive with the power of the Holy Spirit. Ngayon, masaya ka ba? Na nakaupo ka, napakinggan mo ang salita ng Panginoon? Masaya ka ba na happy ka, nagtaas sa iyong mga kamay? Sumigaw ka sa pagpupuri sa ating Panginoon? Habang ang ating pamilya, they are suffering in this bad-shaped world. Kaya dito, babaguhin ka ng ating Panginoon, kapatid. I pray na after ng message na ito, everyone in this room magkaroon ng revival, magkaroon ng desire na sa oras na ito mga kapatid, magkaroon ka ng desire na Lord, habang ako ay buhay pa, malakas pa ako Lord, may maganda akong trabaho, gamitin mo ako Panginoon for your purpose, na ang buhay na ito magamit man lang sa iyong kaharian. Dapat mag-desire tayo mga kapatid. Huwag tayong mamatay na hindi man lang nagamit ang ating buhay sa harap ng ating Panginoon. Ang pinaka-kaawa or pinaka-kaawa-awang tao na yung namatay ka na hindi mo man lang nagamit ang iyong purpose. Yung namatay ka na hindi mo man lang nalakaran ang purpose ng Diyos sa buhay natin. Alam niyo po ba kung bakit kayo pinadala sa UA? Magtanong kayo, bakit? Buti nagtanong kayo. Bakit? Kasi po, binigyan ka ng magandang trabaho ng Panginoon, magandang sahod, at pinadala ka ng Panginoon sa church na ito para anuman ang blessing na binigay ng Diyos sa iyo, gagamitin mo yan para maligtas ang iyong pamilya at mga mahal sa buhay. Nandiyan pa ba tayo? Amen? Sabihin mo sa katabi mo, baka natulog na, tapikin mo, kapatid. Hindi aksidente kung bakit nandito ka. May plano ang Diyos sa'yo. Huwag mo lang pagalitan ang nag-invite sa'yo. Amen? So, ang ginawa po mga kapatid, nag-prophesy po siya. Anong nangyari? There will be a noise. Amen? Malakas na tinig ng hangin. At ang mga bones, mga kapatid, gumalaw. Amen? At tingnan natin dito, ano ang nangyari? 37 verse 8. I looked and tendons and flesh appeared on them. And the skin covered them, but there was no breath in them. So, ibig sabihin mga kapatid, yung na-prophesy na po ni Ezekiel, grabe, ang mga buto na lugtong, nagkaroon ng laman, na purmang tao, pero walang hininga. Yan po. Ang ginawa mga kapatid, ni Ezekiel ay nagpipray na naman si Ezekiel ng hangin. Then, he said to me, prophesy to the breath, prophesy, son of man,
and see to it. Sabi niya, this is what the sovereign Lord says, come, breathe from the four winds and breathe into this slain, that they may live. So I prophesied as he commanded me, and breath entered them. They come to life and stood up in their feet, a vast army. Alam mo mga kapatid, grabe, napakaganda tong business ng ating Panginoon. Ibig sabihin, tingnan natin, from dry bones, because of your prophecy, nagkaroon ng buhay. Pagkatapos na nagkaroon ng buhay, mga kapatid, tumayo bilang isang army. Kaya mga kapatid, meron tayong mga pamilya dito na starting today, we need to prophesy starting today na magkaroon sila ng buhay na nasa Panginoon. At one day, pag nakilala nila ang Panginoon, tatayo yan sila na maging army ng ating Diyos. Alam niyo po, itong mga na-invite namin, itong mga pumasok sa EGR, grabe po, grabe yung mga nila, grabe yung mga inuman nila. Nagkaroon kami ng video kahapon. Grabe, nagtestimony sila na ganito kami dati, nag-iinuman kami dati, may pasayaw-sayaw pa silang babae. Grabe. That is their life before. But alam mo mga kapatid, yung nagpe-pray kami, na-reach out namin sila, na-winsol namin sila mga kapatid, tumayo sila sa harap ng ating Panginoon, and now ginamit sila sa harap ng ating Panginoon, a vast army. Sila na po ang nagre-reach out sa kanilang mga kaibigan. Kaya mga kapatid, kung kaibigan kanila at na-reach out ka, pasalamat ka. Amen? Kasi yung taong nag-invite sa'yo na dati inuman kang dinala, ngayon sa Diyos ka na dadalhin. Amen? So mga kapatid, yan po, vast army. Magagamit kayo ng ating Diyos. Amen? Lahat ng nandito na invite ka man or nag-walk-in ka papunta dito, isa lang masasabi ko, nandito ka because God want to use your life. Amen? Huwag lang puro trabaho. Huwag kang mamatay sa trabaho mga kapatid. Dapat trabaho din tayo sa ating Panginoon. Amen? Come on, sabihin mo sa katabi mo, kapatid. Huwag puro trabaho. Trabaho naman tayo sa ating Panginoon. Amen? So naniwala po ako mga kapatid. Dito po mga kapatid, when Ezekiel prophesied the dry bones, nagkaroon po ng revival. Amen? Alam niyo po yung wind na ito, from the east to the west, from the south and to the north. Alam mo po mga kapatid, ang hangin na ito mga kapatid, this is the hangin of the Holy Spirit. At naniwala po ako, if someone right now mag-desire na gustong magpagamit sa ating Panginoon, there will be a revival mangyari sa place na ito. Napakalaking revival. Na dati wala kang pagmamahal sa Diyos, na dati puro ka bisyo, na dati puro ka lakwatsa, na wala kang time sa ating Panginoon. Naniwala po ako na sa gabing ito mga kapatid, God knocking to your heart because gusto kang gamitin ang ating Panginoon sa kanyang kaharian. Amen. Come on, sabihin mo sa katabi mo kapatid. Our God is knocking to your heart. Gagamitin ka ng ating Panginoon para sa ating pamilya. Amen? May revival po mangyayari mga kapatid. Revival take place when you feel dry bone and brittle. The Spirit of the Lord breathes upon you, raising you up as a warrior for Him. Patayuin ka ng ating Panginoon, maging warrior ka sa ating Panginoon. Then sabi nito mga kapatid, then He said to him, to me, Son of man, these bones are the people of Israel. So ibig sabihin, itong bones sa pinag-usapan mga kapatid, tayo yon mga tao na nag-serve sa ating Panginoon. They say our bones are dried up and our hope is gone. We are cut off. Yan po, mark this word. They say our bones are dried up and our hope is gone. We are cut off. Kaya mga kapatid, ang mga taong cut off by the presence of our God, mga kapatid, ito yung mga taong hopeless. Ito yung mga taong walang desire. Ito yung mga taong walang pagmamahal. Ito yung mga taong wala man lang pakiramdam pag Diyos ang pag-usapan. They are dried up. They are cut off. That's why mga kapatid, if you are cut off,
This is the time, mga kapatid, that we need to pray na ang hangin ng Espiritu ng ating Panginoon mag-dwell in this place, and by the Spirit of the Lord, magkaroon po tayo ng revival by the power of the Holy Spirit. That's why tonight, desire, kapatid, because ang Diyos gagamitin ka ng ating Panginoon in this time, in this generation, kung sino ang willing magpagamit sa ating Panginoon. God is willing to use our life. Ang tanong ko, mga kapatid, are we willing to be used by our God? Amen? Kaya, mga kapatid, malungkot ka pag hindi mo man lang na-invite yung mahal mo sa buhay, kasama mo sa room, kasama sa trabaho, para magsimba. Amen? Alam mo po, ang pinakasad dito sa church, makinig po kayo. Ang pinakasad namin dito sa church na magkaroon kami ng service every Friday na wala kaming soul na we-win. Grabe pong puso ko dyan. Meeting agad kami sa aking mga leaders. Usap tayo, anong nangyari? Bakit wala tayong nawi-win? Pagkatapos, nagpe-pray ako pa rin, Lord, I need to energize. I need to charge these leaders. Nagpe-pray ako ng mga message sa kanila to impart something para sa kanila. At ni-revive again. And every day, nire-revive ko po yung mga leaders dito sa church. That's why, kahit init man, anong mo problema, may trabaho man, may pasok man, hahabol talaga yan dito. Because nagkaroon sila ng revival sa kanyang espiritu. Amen? Mga kapatid, useless po ang pagpunta natin sa simbahan, pero wala man ng pagbabago. Amen? Kaya mga kapatid, itong sermon na ito is to revive us. No? Therefore prophesy and say to them, this is what the Lord Sovereign says, my people, I am going to open the graves. Amen? And bring you up from them. I will bring you back to the land of Israel. Ito na yung promise ng ating Panginoon. Nandito ka na. Ang Diyos nagsabi, you are my people. I am going to open your graves, na ang buhay natin is papunta na sa kamatayan. Ang buhay natin is papunta na sa cemetery. This is the time na i-open ng Diyos ang grave ng kamatayan at buhayin tayo ulit ng ating Panginoon. Alam mo mga kapatid, maybe may isa dito na gusto lang magpakamatay dahil sa mga problemang pinagdaanan. Gusto lang mauna doon sa grave dahil sa mga situation. Nade-depress ka na, nagkakaroon ka na ng oppression because of the situation. But alam mo mga kapatid, our God says, I am the Lord your God. Bubuhayin ko ang iyong espiritu tonight. Are you willing to be alive by the power of the Holy Spirit? Amen. Anong sabi ng Panginoon? I will bring you. Go back to the Israel, the land of promise. Because Israel, there is a manna or honey and manna. Nandun ang abundance in the place of Israel. Dadalhin tayo ng Panginoon kung tatanggapin natin ang Panginoon na magwo-work sa buhay natin. Amen. Isipin mo, i-revive ka natin Panginoon from the place of drought to the place of honey and manna, na ngayon nahihirapan ka sa buhay mo, but when you receive the Lord God, sa bawat buhay natin, ibabalik tayo sa Panginoon sa place ng abundance. Promise po yan ng Panginoon sa bawat isa natin, mga kapatid. Amen? Kaya po, alam niyo po mga kapatid, ang sermon na ito mga kapatid, is para po to sa mga church na until now natutulog. Para po ito mga kapatid sa mga tao na until now natutulog, walang time kay God, walang panahon sa pagsimba. Ito po yung time, bubuhayin tayo ng Panginoon. Sabi nito, this is a revival sermon that will cause sleeping churches to wake up and the dead churches to come alive. Mga kapatid, pwede ba nating palitan yung churches na yan sa katabi mo? Pangalan niya. Sige, kilalanin mo muna. Sige, anong pangalan mo, Bishe? Sige. Amen? Basahin natin to. Tapos, itong church, palitan ng pangalan mo. Ang pangalan ng katabi mo. Tapos, pag napalitan na to ng pangalan ng katabi mo, sa kabilang katabi mo naman, ay ikaw naman to. So, ibig sabihin,
sinabihan mo siya, sinabihan ka rin niya. Okay po, para walang turuan. Amen. Sige po. Sabay tayo. 1, 2, 3, go! Okay? Di ba ang sarap pakinggan, no, na ikaw pala ang topic dito? No? Tapos, i-revive ka ng Panginoon na yung patulog-tulog mo na buhay. Alam mo yung patulog-tulog na buhay na, ay, hindi lang ako magsimba. Doon na ako magsimba pag may aircon na ang church ninyo. Sino nagsabi dyan? Ayaw ko nang babalik dito. Last na to, friend. Wag mo na akong dalhin sa church ninyo. Ang init naman doon. Alam mo mga kapatid, kung hindi mo kaya ang init dito, baka naman dalhin ka sa pinakainit. Dagat-dagata ka po eh. Na naghihintay doon sa mga taong wala man lang pagmamahal sa pag-serve sa ating Panginoon. Sabi nito mga kapatid, and it will also challenge believer to reach out those people are lost. Amen? Alam mo mga kapatid, sabi nito, you are spiritual complacement. Dead bodies don't move. Ano daw? Pakitapik sa katabi mo, dead body, don't move. Amen? These are people who are living in comfort zone. They exist. Tingnan natin ha. Ito yung mga tao na nakatira sa kanilang comfort zone. At hindi lang yun mga kapatid, they exist at a lower level than God has called them to. Ibig sabihin, may mataas or higher calling ang Diyos na binigay sa atin. Pero tayo gusto lang tayo sa mababa. May mataas na tawag ang Diyos sa atin. Huwag kang manatili sa mababa mga kapatid. Amen? They do not use their gift. May mga gift kayo. Marunong kayong kumanta, marunong kayong maggitara, marunong kayong mag-bass, para naman makapahinga yung mga musician namin. Walang tulugan yan. Nagdi-disciple pa yan, nagko-consolidate pa yan, nag-attend pa ng prayer meeting, nag-cell group pa yan, nag-evangelize pa yan, nag-practice pa yan, tumugtog pa yan. Grabe yan. Baka may talent ka dyan na nakaburo, na until now kinakalawang. Baka naman yung boses mo na pambidyo para kay God yan. Kahit pa man yung boses mo sintonado, ipagamit mo na kay God. Siguradong tutuwid yan. Amen, try kayong kumanta. Di ba kahit sintonado yan, para kay God, gamit na gamit yan. Amen? Marami kami mga backup dito na sintonado. Amen? Tingnan mo, ang ganda. May mga pahaming-haming pa. O, di ba? Gamit yun. Kaya may mga talent mo tayo, may mga abilities mo tayo. Use that abilities habang buhay ka pa. Amen, binigyan ka ng talent ng Panginoon, huwag kang mamatay na di mo nagamit yan. Sayang naman. Ako po, yung binigyan ako ng Panginoon ng gift of preaching, sabi ko, Lord, gamitin mo ako. Bigyan mo ako ng kapal na mukha para mag-share ng gospel. At glory to God, nagamit ko talaga. Pero alam mo mga kapatid, yung wala pa ako sa Panginoon, grabe ako kamarites. Ay, lalaki man ako. Anong tawag sa akin? Maritso. Diba? Ganyan po ako, but grabe, binago ako ng ating Panginoon. Amen? So, meron po dito mga kapatid, maybe you have a gift. Kaya lang, dito sa church natin, napakahirap lang kung papasok ka sa ministry. Napakahirap po dito. No, kaya kung mag-desire kayo, nyo talaga, luhod kayo sa asin. No, kasi hirap po pasukin ang music team namin, mga media namin, hirap po yan pasukin. Kailangan ka munang dumaan sa usher. Kailangan mo munang alamin ang mga timpla ng coffee ng mga music team na yan. Pagkatapos dyan, pag okay ka na, doon ka namin ipasok doon sa ministry na gusto mo. Amen? Kaya, wala talagang nagtiyaga. Hindi naman ako papayag na pupunta ka lang dito para tutugtog. Ayaw ko din po yan. Nakikita mo yung mga leaders natin dito, pagkatapos silang tutugtog, may mga tao yan silang inaalagaan. May mga tao yan silang dinidisciple. May mga tao yan silang ini-evangelize. May mga tao yan silang kinoconsolidate. Bakit? Lahat dapat maging example. Lahat na nakatayo dito. Sino naka-attend ng EGR? Di ba? Ang ganda ng mga leaders natin, no?
Hindi nyo makita dito nagpipreach, pero pagdating dito, grabe ang power nila. I am proud of them. Grabe. Kaya mga kapatid, desire kayo. Sabihin mo sa katabi mo, kapatid, habang buhay ka pa, magpagamit ka. Amen. Use your gift, use your talent, use your abilities sa ating Panginoon. Some people think they already have enough members in their church. They make excuses for not witnessing. They have a lot of compassion for the lost. Ibig sabihin, ang church natin, not only tugtugers, but compassion sa ating for the lost. Amen? So sabi nito mga kapatid, pag hindi po tayo ma-revive ang ating espiritu, makinig kayo dito. Pag ang espiritu natin hindi ma-revive, magkakaroon po tayo ng tinatawag na spiritual barrenness. Yan. Nak, ano mo anak? Yan. Magkaroon po tayo ng tinatawag na you are spiritual barren. Ibig sabihin, hindi ka nakapanganak. No? Yan, sabi ko, pakibasa. 1, 2, 3, go. Kaya ayaw ko na yung church na ito barren. Kaya kung nakikita nyo, mga newcomers, nakikita nyo every Friday may mga bago tayo. Kasi po, paanakan to. Sabi dito mga kapatid, you are spiritual barren. Dead bodies, ano daw? Do not give birth. Come on. Tapikin mo yung katabi mo. Dead bodies ka ba? Amen? Churches that are not saving the lost are spiritual barren. They do not have spiritual children. Kaya yung mga kino-consolidate namin, yun ang aming mga spiritual children. Unti-unti, consolidation, pagkatapos may magtampo pa yan, lalayo pa sa church, babalik na naman yan. Pagkatapos, consolidate na naman, iiyak na naman yan. Pag maraming problema, lalayo na naman sa church, babalik na naman yan. Ganyan po yan, yung mga children ba, na mag-away ngayon, bati na naman ngayon, mag-away mamaya, bati na naman. Merong mga ganon. No? Pero alam mo mga kapatid, hindi po tayo maging matured kung hindi po tayo dadaan sa mga ganong mga trials. Amen kaya mga kapatid, do you want to stay in a barrenness? Come on, sabihin mo sa katabi mo, manatili ka bang hindi manganak? Manganak ka na, oy. Sabihin mo, manganak ka na, oy. No? Dalhin na natin yung mga yung mga sinasabi ko kanina, yung nakaraang Friday ba? Ano yung sinasabi ko yung nakaraang Friday? Yung mga magnanakaw ng sibuyas at saka magnanakaw ng shampoo ba? Nakasama mo sa accommodation ba? Na habang bago pa yung shampoo mo pagbili, pagbalik mo, kalahati na lang. Yung nagnanakaw parang may-ari, grabe isinalin doon sa kabilang empty na bottle. Pagkatapos, kukuha ng sibuyas, parang siya ang may-ari. Yung sabi ko, na pag nahuli, siya pa yung galit. No? Mga kapatid, pag hindi nyo madala dito sa church, nako po, sabi ko sa inyo, hindi magbabago yan. So, we need to desire to be used by our God. Now, sabi dito mga kapatid, again, God tells to Ezekiel, prophesy to the breath, prophesy, son of man, and say to it, this is what the sovereign Lord says, come from the forewind of breath and breath into the slain, that they may live. So Ezekiel prophesied, as God commanded, and suddenly breath entered the dead bodies. They came into life and stood in their feet. And next, sabi nito, next, God want to breathe life into dead churches. Gusto ng Diyos na ang mga dead churches bigyan ng buhay. Through the Bible, breath and wind represent the Holy Spirit. When the Holy Spirit breathes on you, suddenly you come alive. Amen? Sino dito ang magkaroon ng buhay na walang hanggan? Amen? Then dry bones become a mighty army. Hallelujah. Ito yung pinakamaganda. Dry bones maging mighty army sa harap ng ating Panginoon. Amen? The church is called be an army. We are called to be full of life, full of the Holy Spirit, marching together to God's kingdom. Amen?
Mga kapatid, sabay-sabay natin basahin to. 1, 2, 3, go! Balik tayo dito. 1, 2, 3, go! Marching together for God's kingdom. Tingnan mo yung katabi mo. Basahin mo to. 1, 2, 3, go! Marching together for God's kingdom. So walang mawawala. Walang bibitaw. We are all marching together going to God's kingdom. Amen? So lalayo ka pa ba? Napapunta tong kaharian ng ating Panginoon? Kaya mga kapatid, dapat hindi ka Kristiyanong putol-putol. Simba ngayon, absent bukas. Next Friday. Diba? Kaya mga kapatid, gagawin ka ng Panginoon na army ng ating Panginoon. Are you a part of God's army? Come on. Are you a part of God's army? Amen? Ano ang mga army ng ating Panginoon? Ito po yun, ang kanilang mga kakayanan. God's army is full power. They heal the sick. Yan po. They heal the sick, cast out demon. Ito po yung mga powerful army ng ating Panginoon. And lead people to Jesus. That's why, makita mo dito mga kapatid, may mga taong nagbigay ng kanilang buhay na habang may sakit ka, pinagpipray ka, habang may hindi maganda sa buhay mo, kinakast out ang mga demonyo, habang malayo ka sa ating Panginoon, dinala ka para makilala ang Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, dinala ka dito para makilala si God. They aggressively take over neighborhood and city and nation. God army, mga kapatid, full of purpose. They are committed to obeying the Great Commission. They are excited about soul winning. They are going after the lost. That is the army. Amen? God's army is full of passion. They love God and people. They are moved with compassion. They are excited about serving God. They are alive. Walang anak ng Diyos na army dito, mga kapatid, na manghihina. Gagamitin ka ng Panginoon. Bakit? In our conclusion, sabi ng Panginoon dito, kapatid, na God wants every dry bone to live. If you feel spiritually lost, mga kapatid, or spiritually dead today, today is the day for you to come alive. God says, then you, my people, will know that I am the Lord. When I open your mouth, your graves, and bring you up from them. And tonight, mga kapatid, last message ng ating Panginoon. Music team, please. Sabi ng Panginoon, I will put my spirit in you, and you will live. Come on. I will put my spirit upon you, and you will live. Kaya mga kapatid, napakalaking pagkakamali natin. At hindi lang dapat patawad ang ating sukli. Sa mga pagkakamali na nagawa natin sa harap na ating Panginoon. Sa mga taong dry bones that they are waiting for Jesus. Sa mga kapatira natin, mahal natin sa buhay, that they are dry bones. God send you here para po mawin natin sila sa harap ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, tonight, God want to revive your spirit. God want to give breath in your life so that everyone in this room, mabubuhay tayo, lalakad tayo with the power of the Holy Spirit. Sino dito ang gustong ma-revive? Taas ang kamay. Sabi ko po, sino ang gustong ma-revive? Taas ang kamay. Sino dito ang gustong magkaroon ng buhay by the power of the Holy Spirit? If you desire tonight, God is able. God is able. Punuin ka niya by the power of the Holy Spirit. Kaya tonight, mga kapatid, kung nasa puso mo tonight, kanina yung sabi ko, kung malaki ang ating pagkakamali sa ating Panginoon, this is our time to revive. Are you ready? Mga kapatid,
Gusto ng Panginoon sa gabing ito, nalalabas ka. Not only nag-church ka, but lalabas ka na may pagbabago. Kaya po, if you are willing tonight to be empowered, to be revived by the power of the Holy Spirit, nagagamitin ka ng Panginoon, a vast army. Walang takot mag-share ng salita ng Panginoon. It's your time. Kung sa tingin mo, natagal ka ng Kristiyano, hindi mo pa naipagamit ang sarili mo sa ating Diyos. Ang tagal mo nang kilala si God, pero hindi man lang natin nabigyan ng time si God. Kung ikaw man yan, mga kapatid, I challenge you tonight. Do not go out in this place na hindi mo ma-receive ang pag-revive ng Panginoon sa ating buhay. Kung ikaw man yan, mga kapatid, I want you to stand up your feet. Kung gusto mong lalapit sa harap, it's up to you. Mag-desire ka. And God will touch you by the power of the Holy Spirit. Kung may pagkakamali ka, tingnan natin tong kantang ito. We need to meditate the message sa ating Panginoon. Thank you, Father God.